Alam niyo ba guys sa plato may bagol mo. Lingkot ka guys. shout out dyan, ilagay nyo lang yung kapoy para may ito yung half ng chicken na. Hello guys, magandang umaga sa inyong. So ngayon nga pala ito yung ating dito sa ating farm kasi nga di pa talaga tapos yung ating pag harvest ng niyog kasi nasa gitna pa lang tayo ng pagproseso ng bago natin siya mabenta. So ngayon po pala di pa talaga tapos yung mga paglulugit, and then dito yung papa ko sa pugo namin. So yan, papakita ko sa inyo. Tara. Dito si papa. Kumusta na ang kuan pa, Labi? Wala. Gawga na. So tingnan muna natin yung niloto nila kanina. Ayan. Medyo paluto na talaga siya. Kaya daw kung isa sa lalom. So kuha tayo ng isa para makita nyo talaga kung ano yung So as you can see, di ba? Ay nako, nalaglag. Medyo naluto na talaga siya. Ayan. Pero di pa to pwede guys kasi may luto pa talaga nito. Pakita mo sa akin ba yung pinakaluto na talaga. So magkuha tayo ng pinakaluto. Kasi guys, dali lang siyang naluto kasi nga sobrang init. Be? Oh, ganito, di ba? As you can see. Ay nako, sobrang init ha. Dapat talaga pag bitak mo ng ganyan, dapat talaga brown na yung makita mo, di na puti. Then pakita ko din sa inyo yung saan namin nilalagay yung mapanggatong namin, and ito nga pala siya guys. Ayan. Ito yung panggatong namin para maluto yung aming kopra. So, ayan, bali lulutuin na po ito ni papa ko. Kinarga na niya. Ito lang yung laman niya. Ayan. And then nilagyan namin to ng putik sa paligid ng pugon kasi nga para di makalabas yung usok, para yung init niya sasaka lang dun sa taas. Pataas lang yung init niya. Yung brother ko yung taga kuha ng putik para ilagay dun. Yan. Then yung iba ibibilad na lang namin to kasi di na makaya ikaraga kasi pila may suludan ng pugon pa. 3,500. 3,500 lang po yung pwedeng mapasok at pwedeng lutuin. Then dito naman na side, di pa sila tapos maglugit kasi nga madami talaga, almost 9,000. Ayan. Ito yung binitak namin kahapon. Tapos ito din yung binilad namin. Ayan. Balik kakain na kami, and then naubusan kami ng pinggan kaya dito na ako kakain. Din yung brother ko din sa na siya, coconut shell na siya kakain. Ayaw niya daw ng kanin, sabaw lang daw. Ito yung ulam namin, papaya at saka native na manok. So ayan guys, so na po yung pagkain natin, yung rice tsaka yung papaya. Kain po tayo. Imo na lang praktisan ang kanang kanya. Umira ka na. Matabulo na patag-patag segunda. Sobrang sarap ng papaya guys. Dili, di anak ra nimo limo, untel. Chicken. Bali yung buong chicken po hinati lang namin, then ni-slice ni mama ng paunti-unti para magkasya sa aming mga workers, sa mga magtatrabaho. Helmet lang? Magkain ka muna ng chicken. Ang plato may bagol mo. Hindi man na bagol dari dong. Papaya man yan.
Ayun. Yan guys, sobrang init talaga. Yan. Bali, kunti na lang po yung lulugitin nila at finally matapos na to. And ito nga pala yung nabilad. Madali lang tong matuyo guys kasi nga sobrang init ng panahon natin. Ito yung di pa nalugit guys. Idol. Dito mo idol. Ayan. Sobrang lambot na guys. Kasi medyo natuyo-tuyo na talaga to ganun. Dito yung iba. Yan si Auntie Mokmok. Hi ka dyan, te. Ayan siya. Sobrang init daw. So ayan, kakain na sila ng pananghalian. Ano na ulit yung ulam natin? Chicken. Monggo, tsaka chicken. Ito yung half ng chicken na niluto namin kaninang umaga. Ayan yung kanin namin guys. Baitin. Ano baitin? Ikaw riting. Ano yung mama? Kahit tik na kayo. Kalam na ko. Salado. Papa na. Pa, ikaw pa. Ay pre. Kung kabo, ano? Bo. Yan, dito niya nilagay yung ano niya. Kasi kung kabo Sabaw. yung plato, kuha lang kayo mga dito. Kol, magdugit karon Kol? Mag... Yan. Lingkot kat gay. Ikaw, Kat, lingkod diri akat. Yan, si Kat kahapon pat na naglulugit ng lubi guys, hanggang ngayon. Kapoy, Kat? Kapoy? Para may pangbili ng gatas ng anak niya. Palit gatas sa anak niya mo, Kat. Joke lang. Yan, tinulungan niya yung mama niya maglugit ng lubi. Sige ra. Kain po tayo guys. Kain ka guys. Sana naman yung mabagol-bagol naman ah. Kumusta ang lasa sa atong sadanya? Okay ra. Sarap? Sarap ang chicken ng munggos. Dinis, ayun ako kay manglugit ko ron. Then dito na yung brother ko. Yes na wala na. Hello guys. Sana ni mo unang dili. Yan yung munggo natin. Yan, ayan yung kapatid ko. Ginamit niya yung panglugit sa niyo. Ginamit niyang kutsara. Kutsara. Ilang din? Limbram lang ko dito ba? Masarap ba? Masarap. Lamig kayo? Lamig tayo. I think sa linggo guys, mabenta na namin to. Guys, masarap yung ulam namin guys. Oh. Ubos talaga. Ayan, tingnan nyo. Wala na, guys. Ito yung proof na masarap talaga yung pagkaluto ni mama kasi naubos talaga yung ulam namin. O yung aming ulam. Ulam na nga. Ito yung kanin namin tira. Daming mga ano dito, aso. Yan si Katrina. Yan isa lawa. Walang kapagod-pagod to, kahapon pa to, bali. Di, pila nakasako yung nahamaglugit? Pila nakasako? Ha? Logan man. Yung sa mama ni Shi, nalugit niya, 6 sacks na nalugit niya, tapos di pa include yung sa partner niya, tsaka yung kay Katrina. Syempre, sa palito ni mo yung hakat gani Kat? Makaon? Pachag makaon daw iya ha. Bibili siya ng pagkain niya.
Gusto mo ng chocolate? Oh. Yan. Lami Kat? Masarap? Yan. Yan guys. Tingnan nyo, sobrang init talaga ng araw. So guys, ito na yung pangalawang araw natin ng paglulugit ng lubi kasi madami talaga yung harvest namin ngayon kaya Tinulungan mo na. tapos yung paglulugit. And then yung niluto namin kanina guys na kupra, bali mamayang hapon pwede na siyang hanguin. Kasi pag di mo hanguin yan mapapagod. Kaya ayan. Mamaya hanguin namin din itong mga nilugit namin ngayon. Ito na naman yung aming lutuin. Ganun lang guys. Sobrang bilis lang talaga na luto yung mga niyog kasi nga init pa yung panahon, init pa yung apoy, ganun. Sobrang lambot lang ng mga niyog guys. Basta marunong ka lang magpaikot-ikot. Alam nyo ba guys, sa ibang lugar, iba yung panglugit nila. Ito yung sa amin. Pakita mo. Lipitan mo dito. Ito yung dito sa amin guys. I'm not sure kung dito sa Mindanao, ganito ba lahat. Kasi nung andun ako sa Samal guys, tapos may nakita akong ganito. I mean, may nakita akong panglugit, pero iba siya. Kaya ayan, sobrang easy lang nitong gamitin guys. Lalo na pag alam mo na paano ikutin yung niyog. Yan, sobrang bilis lang. Lalo na mahaba yung ating panglugit, mas madali talaga siyang malugit. Kahit maliit guys. Di pa bungkag. Ito ba? Alam mo guys, balitag 50 po yung sako ng paglulugit. Pag nakapuno ka ng isang sako guys, may 50 pesos ka. Kung dalawa, syempre 50 plus 50, maka 100 ka. Ito yung life dito sa province guys. Kung marunong ka lang magsikap, may pagkikitaan ka talaga. Alam nyo ba guys, dati makatapos ako ng mga 8 sack to 9 sacks na paglulugit. Ganito, ito yung nilalagay namin sa sako. Tapos pag makalugit ako ng 8 to 9 sacks kasama yung family ko. Pero I mean solo lang yung 8 sacks na nalugit ko. And then sa papa ko naman parang 10. Iba din yung sa mama ko, iba din yung kay Kuya Dennis. Kaya sometimes talaga guys, sa isang area kami lang talaga yung buong pamilya ko na nagtatrabaho sa kanila. Kasi nga halos isang araw lang namin nilulugit yung mga niyog nila. And then sanay na din kami kahit bagong bitak pa nga kaya namin lugitin eh. Ito pa kayang na tuyo-tuyo o na bilad. Medyo dumami na talaga yung niyog namin ngayon. Kasi nga palaging inararo yung sa ilalim niya. Kaya naging mataba siya yung mga puno at nagbibigay ng maraming bunga. I'm sure guys, matatapos to ngayong araw ng paglulugit. Kasi konti na din yung naiwan. Then, madami din kaming naglulugit. So bali guys, ilalagay na po nila ito sa sako kasi nga luto na yung nasa ilalim. Ayan. Pwede na yung mabenta guys, and lagyan mo lang ng tubig para mas madami talaga yung mapasok sa isang sako. Ayan. Diba guys, ganito lang yung ano dito.
Di na nila nahukay. Dapat pa pala itong halo-haluin guys para yung nasa babaw mapailalim siya din, yung mga nasa ilalim naman maipababaw. Pero kaso nga lang nadali siyang naluto kaya ayan, direct ito talaga yung first harvest na coconut namin na di na talaga siya hinalo-halo, bali ano na, direct sacks na. Kasi nga luto na yung sa ilalim, pag pasubraan mo pa yan ng luto, mapagod na yan. Masusunog, ganon. Sorry. Kinireksyon ako ng papa ko. Sobrang ano talaga ng papa ko eh. Sobrang galing sa Tagalog. Ayan, dito nagtak-tak na siya. I mean, hiniwa-hiwa na ng papa ko para madali lang itong bilad sa araw para daling maluto, umatuyo. Butang na pugon. Dito naman ilagay sa pugon, lutuan. Yan. Kahapon kun ako yung nagtaktak o nag-slice, ngayon yung papa ko naman. Taktak po guys, is yan po yung sa Kaulo words namin, like naghiwa-hiwa. Yan yung aming pugon guys, sirang-sira na talaga, diba? Yung atip namin na ano na talaga siya, nasira na talaga, may mga gusot-gusot na yung bubong namin. Ito guys, lutuin lang namin to ng ilang oras yung kupra namin at pwede na tong ilagay sa sako lahat. Sa sako. Ayan. And then, yan yung mga bahay-bahay nila para di sila mainitan. Ayan, si Ron ano naman ang naghawak ng sako. Ito yung trabaho namin. Ha? Isang restaurant. Sa una. 12. Alas 11, alas 12. 5 hours lang siyang niluto guys, and then as you can see, luto na talaga siya. Dali lang kasi nga malakas yung apoy, and then madami din yung mga panggapong nila, kaya ayan. Dali lang talaga siyang naluto. Sobrang init ng taula. Kalin, alis mo muna din. Hinangawa ng aming apoy. Sobrang init. So ayan guys, andito na naman kami sa loob ng pugon kasi ito na yung last part na lulutuin namin. As you can see, medyo madami talaga yung pangalawang luto namin kasi nga 6,600. ito yung 6,600 because last time yung unang niluto namin tanga sa 3,500 lang, ganun. Ayan, medyo madami talaga kaya tinulungan ko na lang si Papang maghiwa nito. Para madaling matapos siya para madali ding maluto. Bukas guys, pwede na tong
ilagay na naman sa sako. Tapos pagka Saturday, pwede na itong ibenta, syempre. And then yung coconut shell guys, bali, sunugin po namin yan. Pangbenta din. May bumibili naman yung direct na di na ni sinusunog. Pero mura na, kaya napagdesisyonan ni Papa na sunugin na lang yung charcoal, saka, tapos ilagay sa sako. Then, syempre, ibenta. Sa update, sa lupa, hindi pa na, wala pa na mukha. Hindi pa, nag-iipon pa. So, yung, di ba pag nabenta to, yung party namin, idagdag daw ni Papa para sa panglupa natin, para madagdagan. Madagdagan yung ating ipon, para makuha na natin ito. Sobrang init talaga guys, kaya sobrang dali lang maluto nito. Bali, 3 PM na po ng hapon dito. Sa mga gustong magpa-shoutout dyan, ilagay nyo lang yung name nyo para sa next video ko ma-shoutout ko. Sino din? Para pantay sila guys. Yan, oh, dito yan ilalagay. Tapos ka din. Tahu dah habis. Dia ada pita dia kayak terus. Yan guys. Anak yan. Pilyan, tagbi yan. Ayan guys, naapuyan na ulit. Sinindihan na nila ulit. Ayan, pangalawang karga na to. Pangalawang luto. And ito yung pinakamarami. Simula nung pag harvest namin ng kupra dito, ito talaga yung pinakamarami na niluto namin. At tingnan niyo yung mga atip. Ito yung apoy niya dito. Ito din yung niya, bunot or yung balat ng niyog. Ginagamit din namin dito kahit yung mga medyo di pa tuyo, pwede na din dito kasi di naman kailangan na malakas talaga yung apoy. Importante mainit lang siya. Yan lang yung panggatong namin dito.